Ready ka sa flyers, ready ka sa ang tawag dito, calling card. 'Di ba? Kung sa online naman, ready ka sa mga pang-send, sa mga picture and everything. Tama? Ako po hanggang ngayon hanggang ngayon po, sa lahat ng kotse ko, meron po akong calling card. Kumakain kami ni Nico anywhere, yung mga service ko, Kuya, baka may kakilala kang gusto na extra income. Kuya, ganito, ganyan. Yung mga nagpinapagasan namin, kuya, dahil mabait ka, ito tip ko sa'yo, 200, ganyan. Baka may kakilala ka naghahanap ng trabaho, kailangan ko sa ko. Lahat pwede, pag gusto may paraan. Tama ba? Diba? So, imaginein mo along the way, baka ko sa topic ko kanina, along the way na ginagawa mo namin ng negosyo, sabi ko nga, yung first 4 years ko, yun yung pinaka matinding sipag ko. Kasi alam mo bakit? Kung anong mindset ko, sisipagan ko din naman diba? Itutodo ko na lang din naman, ba't hindi ko pa isasagad? Kung bakit yung ibang tao, yung resulta nila, alam mo yon, yung moment, hindi nakaka-momentum ng todo. Kasi, hahataw ngayong buwan, the following month, hindi na naman hahataw. Hahataw ngayon, the following month, hindi na naman hahataw. Alam mo yung momentum mo pa ganun na, tapos titigil ka na naman, tapos gaganon na naman ang gaganon, kaya maganon-ganon, imbis na gumanon. Nakuha mo? Yes. Diba? Guys, imaginein mo on my first 4 years na todo na hataw, way back 2011, on my first 3 years, dyan po ako pumasok ng unofficial ng UNO. Nung pumasok ako ng first 3 years guys, imagine mo, yung 3 years na yan, grabe proseso niyan. Kasi ang upline ko 5. Lahat nag-isa-isang nagkandawalaan. Tapos new blood ka sa industriya, paano ko hahawakan itong mga downline ko? Hindi nga ako marunong magsalita. New blood ako sa industry, hindi ko alam ano mga sistema na gagawin. Tama? Pero ako naniniwala ako pag mataas ang pangarap mo, pag ikaw yung klase ng tao na malalim malalim yung dahilan mo kung bakit mo siya ginagawa, kahit wala kang upline, kahit walang sistema, magagawa mo. Tama? Kasi totoo yun na ang mga upline natin bonus yan. Okay? Pero kung meron bang isang tao na magiging dahilan kung bakit kaya yaman sa negosyo na to, walang iba kundi ikaw yun. Tama? So, ibig sabihin, you have to trust yourself. Kasi walang ibang tao na magtitiwala sa'yo. Or walang kahit sino man tao na magsabi sa'yo na hindi mo kaya. Ikaw lang. Tama? So, pinaka-number 1 na ingredient para maging successful ka, kailangan magkaroon ka ng tiwala sa sarili mo. Kasi pag wala kang tiwala sa sarili mo, pag naglalatag ka, mararamdaman ang kausap mo yun. Pag hindi ka sigurado sa sinasabi mo. Yung confident level, mararamdaman ang kausap mo yan Diba? Hindi ko pag tinitigan, diba? May mga invite minsan na parang masyadong maisyoso. Yung mga, diba? Pag ikaw naramdaman ka na parang hindi ka sigurado sa sinasabi mo, na parang mababa yung kumpiyansa mo, hindi sasali. Kahit gaano pa kaganda yung pinapaliwanag mo. Pero pag grabe ang confident level mo sa bagay na ginagawa mo at grabe yung paniniwala mo sa bagay na pinapaliwanag mo na eto nakakayaman, kahit mali-mali pa yung sinasabi mo dyan, di ba? Dahil sa mataas sa excitement level mo, kahit sinabi pang 2,000 ang pairing bonus na nagkamali ka, hindi niya na maalala yun, tuloy-tuloy ka lang. Sasali yung tao Tama ba? So, napaka-importante po ng paniniwala at saka ng tiwala mo sa sarili mo. Yun yung isang bagay na magdadala sa'yo sa tagumpay. Yes. Tama po ba? So, in short, ganun po siya. Balik ako dito, 2011 na pumasok ako ng unofficial. Pagpatak po ng 2012, dito na po ako pumalo ng top earner. Alam mo ba, wala akong upline, ang daming malalaking grupo that time, Pero, alam mo ba sa totoo lang, never pumasok sa utak ko na hindi ko kayang makapagsabayan sa mga malalaking grupo. Okay? Kumbaga, dapat hindi natin nililimitahan ang kakayahan natin Di ba? Naka-mindset ka dapat palagi na kaya mo din yan. Dapat positive ka lang Diba? Kaya sa lahat na nandito isa yun sa dapat na ma-master mo. Pag nag-uuno ka na, diba? Or nagdodos ka na. Okay? Dapat positibo ka mag-isip. Diba? Kahit hindi pa sa'yo nangyayari, dapat mangyayari sa'yo yan. Diba? Kahit na
paano mo gagawin, hindi mo pa alam, wala ka pang skills, dapat naka-mindset ka na positive. Diba? Kasi lagi mong tatandaan kung ano yung iniisip mo, yun yung mangyayari sa iyo eh. Pag nag-iisip ka ng negative, negative din ang ma-attract mo, negative din ang mangyayari sa iyo. Nagets mo? Kailangan iwasan mong mag-isip ng negatibo. Kasi pansinin mo, pag once na puro negative ang nasa isip mo, yung galaw mo sakto lang din. Diba? Lagi nga namin sinasabi, diba? Pag pumasok sa isip mo na mangyayari sa'yo, mangyayari talaga sa'yo. Diba? Pero pag never pumasok sa isip mo na mangyayari, huwag ka mag-alala. Hindi talaga siya mangyayari. Nakuha mo? Kasi naalala ko po, nung time nagsisimula ako, lahat po ng bagay na meron kami ngayon, lahat nagsimula lang po sa pangarap. Lahat nagsimula lang po yan sa imagination. Guys, imagine mo yung first 3 years na to, yung first 3 to 4 years ko, nag-rent lang ako dati guys, 2,000, 1,500 to 2,000. Yung kwarto, yung yung mga bed space, ganun lang po yung tinitira namin dati, puro daga pa, puro ipis pa. Alam mo yung may mga kasama kang mga katabing kwarto na minsan pag uwi mo, mga nakabrick, mga lasing, mga construction worker. Hoy, Tere, patagay ka naman, kaya man ka, di ba? Oh, sige, check ko. Alam mo yung mga ganon? Yung pakiramdam na 1,500 to 2,000 na nga lang, pero syempre wala pa tayong pambayad minsan, alam mo na. Di ba? Proseso eh, sino ka-relate dito? Di ba? So, ganun po kami nag-start. So, pero imagine mo natutulog ako sa kwarto ko na yan. Bago ako matulog, grabe yung imagination ko. Pinikilabutan ako ngayon Alam mo kung anong ini-imagine ko? Ini-imagine ko na darating ang panahon, naka-condominium ako. Tapos may ref ako na puno ng pagkain. Kasi yung pagkain ko lang lagi nun, pansit canton tsaka itlog na maalat eh. Ini-imagine ko, tapos may yaya ko. Kahit dalaga pa ako dati, may yaya ko. Tapos naka-BMW ako. Alam mo yung nakakatulog ka sa kaka-imagine mo. Diba? So, imaginein mo. Alam mo, after 4 years, lahat ng ini-imagine ko na yun nangyari. First condominium ko po dito sa Green Hills, malapit yung opisina that time. Lahat ng pinapangarap ko, nangyari doon. May ref ako doon na mini ref na punong-puno ng pagkain. Tapos may yaya ako. Kasi pangarap ko yun eh. Siyempre alam mo naman, pag mga laking hirap, pangarap pagkaroon ng yaya, tapos yung pagkagising mo, ate, anong kailangan mong pagkain, di ba? Siyempre yung mga imagination ng mga laking dugyot, di ba? So siyempre nagkaroon na tayo ng oportunidad, di ba? Take the opportunity na. So may yaya ako naglalabas sa akin, ate, ano gusto mo? Ulam mamaya. Kinabil ko naman. Diba? Tapos imaginein mo, after sa condominium, pagbaba mo ng parking lot, naka-BMW ka. Guys, imaginein mo, ang edad ko that time, if I'm not mistaken, siguro mga 23 or 24 years old. Dalaga pa po ako that time, wala pa po akong anak. Isipin mo ganitong edad, tapos naka-BMW ka, naka-condo ka. Alam mo kung anong akala ng mga kapitbahay ko doon? Tapos yung mga guard, akala nila rich kid ako eh. Diba? Kasi yung mga karamihan ng mga nakatira po doon, mga estudyante na pinaparal ng mga magulang kasi mga iba't ibang lahi. Imagine mo, nakatira ako doon, probinsyana. Diba? Akala nila rich kid ako. Kung nga na ako rich kid, kasi syempre naging hunyaan mo na tayo pag kumikita ng malaki. Diba? Naging ibang anyo na tayo. Diba? So, akala nila, galing sa magulang, hindi nila alam, lahat ng bagay na nakikita nila sa akin, dugot pawis ko yun dahil sa negosyo na ginagawa natin. Tama? So, imagine mo, no? Kaya hindi ko masasabi na, kumbaga kahit laki akong hirap, kahit papano po, habang nagmamature tayo, na-experience ko din yung lahat ng sarap bago ako nag-settle down. Imagine mo, itong time na to, dalaga ako, halos nakakapag-travel ako, nabibili ko yung mga bagay na gusto ko, diba? So, yun yung kumbaga, kaya sa mga medyo bata-bata dito, nakita ko yung mga bata eh, diba? Masarap hatawin yung habang bata ka. Kasi sa totoo lang, ang mindset ko that time, ano ba ang mas nakakabaliw? Yung 50 years old or 60 years old na naka-BMW ka, or yung 20 to 25 na naka-BMW? Siyempre, mas nakakabaliw, diba? Pero siyempre, kung ganun ang edad mo na magkakaroon, syempre, why not?
Diba? Mas maganda pa rin. Kasi ang negosyo naman natin, wala namang, hindi naman pinag-uusapan yung edad eh. Diba? Kumbaga, kung kaya mo pa rin naman magkaroon ng ganun, why not? Kasi posible pa rin naman. Tama? Kumbaga, magkaiba lang tayo ng story dahil ako bata po ako nag-start sa negosyo. Tama? And usually kasi, yung mga karamihan ng mga bata, yung mga usual na mga kakilala ko, kaibigan ko, mga kabatchmate ko, usually ang mindset nila, parang sa kanila lang ako hahataw, sa kanila lang ako, pag-enjoy life muna, YOLO muna sila, di ba? Pero ako po, ang mindset ko, itutodo ko na yung first 4 years ko. Parang pag nakapag-build ako ng momentum ko, tuloy-tuloy. Tama? Alam mo bakit? Nakaplano kasi ako eh. Ang mindset ko po, at the age of 25, mag-aasawa na ako. Yes, it's true. Nakaplano ko, mga 25 to 26, mag-aasawa na ako. Kaya ako nagmamadali. Kumbaga, yung sense of urgency ko, grabe talaga. Bukod doon, bakit ako nagmamadali? Nung nag-uno po ako, ang tatay ko, 76 years old na. O baka lolo mo na yun ngayon. Kaya ako nagmamadali. Diba? Hindi ako maintindihan ng ibang tao si Tere. Pag humataw, pag trumabaho, akala mo 10 yung anak. Hindi ako maintindihan nila kasi hindi naman nila alam yung why ko eh. Ba't ako nagmamadali eh? Tama? So in short, talagang matindi talaga yung hataw. Pero sa totoo lang, sabi ko nga sa'yo, sobrang sulit. 'Di ba? Yung pagtatanim ko, and pag nakita talaga ni Lord na deserve mo, na enough yung sakripisyo mo, ibibigay at ibibigay niya talaga sa'yo yung deserve mo. Alam mo, 2012, nag-ranking po ako 2012. Ito po yung first rank ko. Top 31. Up to the record ko nung nag-ranking ako ng 31, that was my lowest rank na po sa buong company. Noong nag-2012 na sumampa ako, never ako nalaglag kahit isang beses. Never ako nalaglag kahit isang beses. And nung sumampa po ako dyan, hanggang ngayon, hanggang sa nag-Hall of Fame ako, tuloy-tuloy na siya. 'Di ba? Hanggang sa 31, nag-24 ako, nag-top 18, nag-top 12, nag-top 10. Nung nag-top 10 ako, hindi na ako bumaba ng top 10. Nung nag-top 5 ako, hindi na ako bumaba ng top 5. Tuloy-tuloy na siya. Hanggang sa nag-top 1, na-experience natin mag-top 1, hanggang sa mag-Hall of Fame. Don't get me wrong, hindi ko po siya pinagmamayabang. Gusto ko lang ma-inspire ka na pwede pala. Okay? Bakit tuloy-tuloy ang momentum ko? Pansin mo yung momentum tuloy-tuloy. Hindi naman yan, kumbaga, yung momentum na dinaanan ko, of course may proseso. 'Di ba? Imagine mo akala mo tuloy-tuloy, walang struggle na pinagdaanan. 2012 nagsumampa ako, 'di ba? Guys, imagine mo, nung 2015, ito yung pinaka-lowest na struggle ko sa pag-network. Naalala ko, Aura Days po yan, yung time na to. Nag-1,000 po ako sa training room, punong-puno ko po yung SM Aura. The following week, kalahati na lang, 500 na lang. Kaya mo? 'Di ba? Imagine mo, that time, siguro nag-average ako that time 800,000. Tapos the following week, naging kalahating figure. Guys, imagine mo, from 800,000, the following, tapos naging 500, isipin mo. Month pala, sorry, hindi week. Alam mo ano nangyari? Nalagasan ako. 'Di ba? 3 linya ko, nawala. 'Di ba? There are times na pag nagninegosyo tayo, hindi palaging Pasko. Hindi palaging maganda yung nangyayari. 'Di ba? Sa negosyo natin, hindi yan yung isang bagay na hindi mawawala eh. 'Di ba? Yung paglagas. Kasi sa negosyo natin, people come and go eh. 'Di ba? There were people na magsi-stay, may mga tao rin naman na mawawala. 'Di ba? Pero dapat mabilis kang mag-move on. 'Di ba? Kung baka sila nawala, will talaga ni God yun na mawala eh. 'Di ba? Baka sila yung sakit mo sa ulo. Baka sila yung nagpapabagal sa'yo. Tama? So, maraming nangyari. Maraming nangyari, hindi ko na para i-detalye. Pero, humina din. Usually, pag mahina ka, yung iba, malagasan lang, ayaw na. 'Di ba?
Humina lang yung kita, nawalan ng kotse, nawalan ng leader, ayaw na. Sa akin po imagine mo halos kalahati. From 1,000 na active, naging 500. Yung nawala sa akin guys imagine mo, ang kumikita ko na account that time, 7. 7 account. Nawala yung 3, ilan na lang? 4. Yung 3 na to, nagsasagad-sagad siyam araw-araw. Nawala sa'yo. Kaya mo? Baka mag-quit ka. Guys, imagine mo, sagad-sagad araw-araw yan. Pero nawala. Diba? Pero alam mo that time, noong time na nangyari sa akin yan, sabi ko nga for the record na 15 years ko na pag na-network, yun na yung pinakagrabe na nangyari sa akin. Minsan, sa totoo lang, may mga ibibigay sa atin na pagsubok si Lord. Para mas maging matibay tayo. Para sa susunod na may papagdadaanan kang problema, sisiw na lang sa'yo. Diba? Minsan, yung pinaka-greatest pain na pinagdaanan mo, dun ka huhugot ng lakas. Yun yung magiging strength mo sa susunod. Diba? Huwag mong isipin yung nawala. Huwag mong isipin yung matinding dagok na nangyari sa'yo. Ang isipin mo, ano ba natutunan mo? Alam mo ba, sa nangyari sa akin na nawalan ako ng network, nawalan ako ng mga leader, doon ako mas lalong naging wise. Doon ako mas lalong gumaling mag-network. Doon ako mas lalong naging matalino. Alam mo bakit? Ang dami ko natutunan na pagkakamali ko Ay, ganito pala dapat. Hindi nag-adjust ako. Hindi mas nakabuild ako ng mas grabe. Nakuha mo? Kaya sa lahat ng nandito, sa lahat ng may pinagdadaanan, huwag mo tingnan na negative yung mga bagay na pinagdadaanan mo. Kasi ang problema, blessing yan. Yes. Tama? Kung tama ka mag-isip, hindi mo siya titingnan as parang negative Titingnan mo, ano ba yung bagay na gustong ituro sa'yo ni Lord? Bakit ka binigyan ng ganitong pagsubok? And lagi mong tatandaan, hanggat buhay tayo, hindi naman mawala yung pagsubok Diba? Hanggat buhay tayo, hindi mawawala yan. Pero, pansinin mo, kami kahit na may narating na kami sa negosyo na to, hanggang ngayon may pagsubok pa rin naman kami. Hindi naman kami nawala ng problema Bakit? Porket marami ka ng pera, wala kang problema? Marami din. Hindi nakalata sa amin. Ang difference lang ng successful tsaka unsuccessful person, paano mag-handle ng problema? Tama. Yung ibang tao pag may problema, para kalong pinagbagsakan na ng ng buong mundo Tama? So dapat ikaw, kahit na pinagdadaanan kang problema, thank you Lord ka pa din. Lord, thank you. Lord, i-reveal mo sa akin kung ano yung gusto mong matutunan ko dito. Diba? And kailangan sa negosyo natin, pag may pinagdadaanan kang problema, chill ka lang. Chill ka lang. Kailangan matuto kang pagsabayin yung problema mo at yung pagninegosyo mo. Huwag na huwag mong dadalhin sa negosyo mo yung problema mo. Tama? Kasi pag dinala mo yan, maniwala ka sa akin apektado negosyo mo. Kaya sa negosyo natin, bakit bihira yung nagiging successful, especially sa mga babae? Alam mo kung anong kalaban ng mga babae? Ito. Nakakita niyo pa ba yung sulat ko? Yung emosyon. Ang dami kasi sa mga babae, malambot. Tama? Ang dami issue. Di ba? Pag mga babae, kung ano-anong mga, kasi ganito, ganyan. Parang, bakit bihira lang? Natatawa ka, ikaw yun Di ba? Dapat kahit na babae tayo, dapat pusong lalaki. Galaw lalaki. Tama? Di ba? Ako sa totoo lang ako hindi kasi ako ma-issue. Hindi ako ma-issue tao. Kung ano yun, okay, go lang ako. Di ba? Pag may problema na pinagdadaanan, walang part talaga yan Mas lalo ako na-challenge pag may problema. The more na mas nape-pressure ako, mas masipag ako. Yung ibang tao, pag may problema, hindi mo na makita, nagbukbok na sa bahay. Hindi na nag-invite. Tama? Isa sa mga nagiging dahilan bakit bumabagal ka, ba't hindi mo nakukuha yung success mo, puro kakaimuhan Diba? And yan ang hahatak sa'yo pababa, yung pagiging emotional mo. Kaya yan ang tatanggalin mo. Diba?
Kailangan ano ka, matuto tayo na maging Batman. Alam mo yung Batman? Alam niyo ba yung Batman? Hindi kita ko pwede sarap magsulat dito eh. Diba? Kaso baka magbayad tayo, diba? Yung Batman, alam mo to? Batutmanhid! Diba? Nag-training na ako dito, kanong nasisil to. Diba? Gusto ko kasi sulitin. Gusto ko marami may matutunan. Yun ba yun? Diba? Sige, kahit mamaya. Hindi, ibig sabihin, yun lang talaga. Tatlong slides lang. Oo. Yun lang. Ay, hindi madami yung 80 slide yun. Wala eh. Wala dyan. Kaya mo na. Pero yung 3 slides mo, nandun na lang. Sige, tingnan natin. Ayan. So, kailangan Batman po tayo sa negosyo. Batutmanhid ka. Diba? So, kasi pag na-practice mo yung pagiging batutmanhid, along the way na hinahataw mo yung negosyo, wala, magiging ano ka na, magiging kumbaga hindi mo na imamind lahat ng bagay. Kasi ang iisipin mo, part of the process yan. Tama? Kaya alam mo po, kami totoo lang nung time na na-master ko na po yung emotion ko, dati nagpa-flyers ako. Alam mo, nararanasan namin dati, kumukuha ng flyers, kinakampol sa harapan namin. Alam mo yung kinakampol? Paano mo yun sa Tagalog? Nilulukot, diba? Tapos, alam mo yung parang kang tae. Diba? Pero alam mo, every time na nararanasan namin yon, alam mo kung anong nasa mindset namin? Hindi naman kami ang nawalan. Sila ang nawalan. Tama? Ang mindset namin, kung alam nyo lang, kung gaano kaganda ang opportunity na pinapakawalan nyo. Ganon kami mag-isip. Kaya hindi kami nalolomoran, hindi kami nagiging emotion tuwing nare-reject kami. Yung ibang tao, pag na-reject, hiyang-hiya na. Ayaw nang magpakita, hindi na nag-post, hindi na nag-ganito, hindi na nag-activity. Diba? Nagigets nyo kung anong difference ng mindset. Diba? Kumbaga, be proud sa negosyo natin. Diba? Dapat ang mindset mo, ngayon ka lang mukhang tae, ngayon ka lang mukhang ewan. Wala ka pang bilang, nagsisimula ka pa lang eh. Pero ang mindset mo dapat, abangan mo ko. 3 to 4 years from now, watch me. Dapat ganun ka mag-isip. Diba? Kinikilabutan ako lang, bakit ganun po ang mindset namin dati? Diba? Yung mga tao na nag-degrade sa'yo, yung mga tao na nagtatawa sa'yo, yung mga tao na hindi naniniwala sa'yo ngayon, hayaan mo lang sila tapang-tawanan ka. Pero dapat ang mindset mo, luluhod ang mga tala. Yeah! Yes mo? So, dapat ganun po tayo mag-isip, no? Kaya paano mo ba mawawala itong pagiging emosyonal? Gusto niyo mawala? Yes! Sipagan mo mag-training. Okay? Sipagan mo mag-training. Alam mo ba, sa totoo lang ha, maraming mga tao na nagtatanong sa akin, grabe no, 15 years ka na sa negosyo na to, pero bakit gigil ka pa din? Bakit hindi nawawala yung fire mo? Bakit ang sipag-sipag mo pa rin? Alam mo kung anong sikreto ko? Gusto niyo malaman? Yes! Alam mo anong sikreto ko? Training. Until now po, napakasipag ko mag-training. Every week may training, di ba? Hindi po ako nawawala dyan. Mga event ng company, kahit hindi po ako nawawala. Kasi nandun ang init eh. Diba? Pag lumayo ka, pag umalis ka dyan, lalamig ka talaga. At ang masaklap, baka bumalik ka sa dati mong mindset. Babalik ka sa comfort zone mo. Babalik ka sa magiging sakto ka na lang mag-isip. Tama? So, napaka-importante na pinipili mo kung sino mga taong sinasamahan mo. Kasi pag ang lagi mong sinasamahan, mga walang pangarap, huwag ka mag-alala, mawawalan ka rin ng pangarap. Tama. Diba? Pero pag ang kasama mo, ang mindset payaman, sigurado ko yayaman ka din. Kaya you are very lucky sa lahat na nandito, nasa right community ka. Diba? Napakaswerte mo na dito ka sa negosyo na ang pinag-uusapan, pagyaman, progress, self-development. Diba? Napakaswerte natin lahat. Nandito tayo sa negosyo na to. Lalo na sa grupo nyo, nasa Diamonds ka. Napakaswerte mo. Diba? Ang mga upline, sobrang hands-on. Yung mga leaders, nakakita ko na-observe ako, alam mo yun, yung unity, grabe. Alam, sabi mo nga kay FMC, napapaliw ako sa grupo nyo. Gaganda ng mga event nyo, ang social.
Diba? So sabi ko, grabe itong Diamond. Sabi ko, ang Diamond at Persians parang, ano yan eh, parang magkapatid na grupo yan eh. Diba? When it comes to system, when it comes to events, nakikita ko parang ganun din eh. Diba? So, ang gagaling ng mga uplines nyo, nakakabilis. Diba? Hindi lahat ng grupo, ganyan. Hindi lahat ng grupo may care sa grupo. Diba? Ibig sabihin, yung mga uplines nyo, gusto talaga kayong lumaki. Diba? Binibigyan talaga ng pride yung grupo nyo. So, proud ka ba na Diamonds ka? Yes! Dapat proud ka. Diba? Ang grupo ng Diamonds, sa totoo lang malaki. Diba? Padami kayo. Pero ang tanong, ano ka sa Diamonds? Yun o. Ano ka ba dito? Diba? Kailangan magkaroon ka ng pride. As a leader, dapat ang mindset mo, isa ka sa nagiging dahilan kung bakit lumalaki ang Diamonds. Yes. Dapat ikaw ang isa sa nagiging dahilan kung bakit maraming top earner ang Diamonds. Diba? Dapat sa lahat ng leader, especially sa mga tuktok na nandito, dapat ang mindset mo international top earner. Diba? Ang totoong pera nasa international top earner. Diba? Gusto mo yumaman sa negosyo natin? Yes! Pag international top earner ka, nandun ang maraming kaperahan. Kasi kung ang mindset mo lang, kumita lang ng sakto, ka na magnegosyo, ka na mag-uno. Alam mo, pag ginagawa mo yung negosyo na mo, dapat isa lang ang mindset na meron ka. Anong mindset? Isa lang dapat ang mindset mo. Yumaman. Kasi pag ang mindset mo, ang mindset mo is gusto mong yumaman, yayaman ka talaga. Ang galawan mo, magmamanifest, yung mindset mo na gusto mong yumaman, magmamanifest yan sa galaw mo. Sa habit mo everyday, sa mga bagay na gagawin mo. Kung bakit mahina ang income mo, simple lang. Kasi hindi mo pa talaga mindset yumaman. Nakuha mo? So, magle-level up ang mindset, magle-level up ang galaw mo, nakadepende yan sa way of thinking mo. Kasi pag ang mindset mo, gusto mong yumaman sa negosyo natin, maging international top earner ka. Nandun ang pera eh. Alam mo, yung mga leader ko na nag-international top earner, hindi ako nababaliw sa kanila. Alam mo sabi ko, consistent international top earner ka, hindi ako nababaliw, mababaliw ako pag nag-top 10 ka. O imagine mo, yun ang standard ko. O paano pa yung hindi nag-international top earner dito? Gusto mo yumaman, di ba? Yes. O mag-international top earner ka. O sino dito international top earner? O, kukunti. Ay, hindi pala to international top earner. Guys, iangat natin ang grupo natin. Iangat nyo yung mga uplines nyo. Sa mga leader, syempre, tulungan mo yung sarili mo. Diba? Kasi, alam mo, totoo lang, minsan ang nagiging problema, bakit hindi agad tayo nakaka-momentum? Maaga ka kasi tumigil sa basic eh. Tama? Dapat, ang basic tuloy-tuloy, ano yun? Dapat tuloy-tuloy. Alam mo ba, ako ito laging sinasabi ko dapat, kung gusto mong makonsistent yung pag-i-international top earner mo, dapat mahina ang 4 lines. Meron ba dito by 4 lines? 4 lines. 4 na linya dapat. Strong side. Tapos, as much as possible, 3 weak side. Meron ba dito hindi multiple heads? Utang na loob, mag-multiple heads ka na, hindi ka yayaman dyan, ha? Meron ba dito hindi 15 heads? Mag-15 heads po tayo para mabilis po tayong yumaman. Kasi bakit po ako kumita ng 100 million combination kayong mag-asawa? Parehas po kami 15 heads. Okay? Working hard ka pag hindi ka multiple accounts. Working smart ka pag naka-15 accounts ka. Okay? So, i-maximize po natin yon. Okay? So, nawala ako dun sa... Anyway, yun po. Ganun siya. So, kailangan naka-mindset po tayo na hatawin talaga ng matindi yung negosyo. 'Di ba? Sabi ko nga hahatawin mo lang din naman
isasagad mo lang din naman ng todo, ba't hindi pa ngayon? Ba't mo pa patatagalin ang pagyaman mo? Kung pwede ka naman yayaman na mabilis ka agad. Diba? Bakit ka hataw every now and then, every other month, every other year? Kung pwede naman every day. Kung pwede naman yung first 4 years mo, everyday ka hataw. After first 4 years mo, kahit mag-relax ka, okay lang. Kasi bakit? Momentum ka na eh. Ako po, sabi ko nga sa inyo yung first 4 years ko yun yung pinakamatinding hataw ko. Kasi after 4 years po, dyan ko na na-experience yung tuloy-tuloy ang momentum na hanggang ngayon kahit wala po akong ginagawa, kumikita ko. Tama? Bakit siya nangyari? Kasi nagtanim ako eh. Sinipagan ko sa simula eh. Hindi ko ininda yung rejection, hindi ako naging tamad, hindi ako na-relax. Bakit siya nag-momentum? Kasi nga kinonsistent. Consistency is the best policy. Para maulit mo yung resulta, ito para maulit mo yung resulta, kabisaduhin mo yung proseso. Bakit ka nahihirapan ulitin ng resulta? Ayaw mo na bumalik sa dati, ayaw mo nang mahirapan eh. Ayaw mo na mag-invite, ayaw mo nang ma-reject, ayaw mo nang masinson. Gets mo? Minsan ang nagiging problema, the more na kumikita tayo, bakit hindi nagtutuloy-tuloy yung income? Pag kumikita, nagkakakotse, nagkakacheque, kahit papano, umaarte. Tama, mali? Umaarte. Diba? So, isa yan sa magpapapigil sa'yo para hindi ka magtuloy-tuloy. Diba? Dapat tanggalin mo yung arte kasi walang yumaman sa negosyo na maarte. Nakuha po natin? Yes. Diba? Tanggalin mo yan. Kasi yan ang magpapabagal sa'yo, promise. Diba? Di bali na lang na sakto ka lang. Ang importante, marami kang pera. Kaysa naman sa maarte ka nga, wala ka namang pera. Ano silbi nun? Gets mo? Saka ka na maging maarte pag mayaman ka na. Yung kaya mo na i-sustain ang buhay mo. Pero pag wala pa, huwag ka muna magulo dyan. Nagets mo? Diba guys, minimum 4 lines para yumaman ka. Kailangan, para makapagsimula ka mag-ipon, at least 300,000 minimum income a month. Diyan ka magsisimulang makakaipon. Pero kung kumikita ka ng 300,000 pababa, huwag kang mag-expect na makakaipon ka. Gets mo? Alam mo ako kung ano ang goal ko na pairs everyday? Ang goal ko na pairs everyday, 40 pairs. Pag bumaba ako ng 40 pairs, galit na ako niyan. Gets mo? So, ibig sabihin, bakit kami up until now? Bakit kami gigil? Bakit? Ang dami naming pangarap eh. Ang dami pa namin mga bagay na gustong makuha. Diba? Bakit ikaw nagiging sakto ka na lang? Kasi hindi ka na nagle-level up ng goals eh. Diba? Kumbaga, mabilis kang makontento. Diba? So, kaya kailangan dapat ang mindset natin, every time na meron kang nahihit na goal, kailangan, nagsiset ka ulit ng panibago. Diba? For example, kumita ka ng 50,000. Dapat ang goal mo, kung kumita ka ng 50,000 next month, ang goal mo, the following month, dapat kumita ka na ng 60,000. The following month, kumita ka ng 60,000, the following month, kailangan 70,000. Lagi mong ibibit yung last income mo. Kasi pag lagi mong binibit yung last income mo, maniwala ka sa akin, pataas ng pataas ng pataas ng pataas ng pataas yan. Diba? Paano mo siya mako-consistent? Doblein mo yung sipag mo sa nakaraang buwan. Tama? Kung nakapag-direct ka ng 2, 3 this month, o the following month, doblehin mo. The following month, doblehin mo ulit. Nakuha mo? Habang ginagawa mo to, na nagde-direct ka, mag-multitask ka. Tama? Thank you, palakpakan nga natin si Ate. Paano magtutuloy-tuloy? Habang kinakadi mo yung mga downline mo, mga direct mo, mag-multitask ka, magturo ka ng mga downline. Diba? Kasi the moment na nagpasali ka ng tao, dyan pala magsisimula trabaho mo.
Tama? Diyan pala mag-ismak kasi tuturuan mo yan, tutulungan mo yung yumaman eh. Tama? And tandaan mo sa negosyo natin, ang mga taong yumayaman dito, yung matyaga. Yung nagtuturo. Tama. Diba? Pag tamad ka, pagturo, wag ka mag-expect, yayaman ka. Diba? Kasi kami bakit namin na-sustain? Yung income namin kahit dumating pa kami sa point na hindi na kami nagdidirect. Dumating sa point na kahit hindi na kami nagdidirect, paano namin na-sustain yung buhay namin, yung income namin? Ilan na naging Millionaires Club sa ilalim ko? 100 Millionaires Club. Ilan ang may sasakyan dyan? Napakadami. Mga 50 plus ata yung mga may kotse. Diba? Kada awarding, ilan ang international top earner ko? Mahina ang 20. Dati ka nung pandemic, 35 pa eh. Yes mo? Tingin mo, pag tumigil ako, titigil yan? Ilan ang downlines ko? 87,000. Sabihin natin ang active dyan, 1,000 na lang kasi multiple accounts. Sa tingin mo, pag tumigil ako, titigil yan? Magpahinga ako, matulog ako, magpakananay ako, titigil yan? Sa 1,000 na yan, guys, pag nagli-leaders meeting ako, lahat leader ko ganito kadami. Leaders meeting ko, mahina ang 150 attendees. Bakit siya nangyari? Eh, nagmumultitask ako eh. Nagde-direct, nagtuturo, nagduduplicate. Diba? Gusto mong yumaman? Mag-multitask ka. Walang yumaman na hindi nag-multitask dito. Ano yun? Direct-direct ka lang, tapos bahala na sila. Diba? Yayaman ka sa negosyo na to pag marami ka natulungan na yumaman din. Kasi, alam mo kung ano ang basihan ng taong successful? Yung marami din mga tao na natulungan naging successful sa ilalim. Hindi ka successful pag ikaw lang ang may achievement. Tama? Ang successful na tao, marami rin natulungan naging successful sa ilalim. At pag yun ang nagawa mo, kahit magbuda ka, okay lang. Diba? Okay lang kasi napakadami na nila eh. Ang problema sa atin, maaga mong tinanggap na successful ka na. Pag maaga mo in-inject sa utak mo na successful ka na, believe me, hanggang dyan ka na lang. Huwag mo sasabihin sa sarili mo na malayo na narating mo. Kasi pag sinabi mo sa sarili mo na malayo na narating mo, titigil ka ng kumataw. Magre-relax ka na. Kasi feeling mo grabe ka na eh. And huwag kang mag-alala. That's the end of your game. Tama? So dapat, kahit may nararating ka na, may kotse ka na, kumikita ka na kahit papano, diba? Dapat ang mindset mo, hindi ka pa successful. Malayo pa. Kasi pag ang mindset mo, malayo ka pa, malayo pa talaga yung mararating mo. Diba? Pero pag sinabi mo sa sarili mo na, grabe ka na, huwag kang mag-alala, hanggang dyan ka na lang. Nakuha mo? Bakit kami nagsisipag? Eh, hindi pa nga ako naka-Lamborghini. Hindi pa nga ako naka-Porsche eh. Diba? Bakit ako nagsisipag? My God! Ako napakahilig ko mag-travel. Diyos ko po, napakadami kong bansa na gusto puntahan. Ang dami. Europe, Amerika, Canada. Ayaw mo ba ng ganong buhay? Kaya mangarap po tayo ng todo. Diba? Bakit ka naka-mindset na hanggang dito ka lang sa Pilipinas mag-travel kung pwede naman international? Kung pwede naman na mag-travel ka, hindi lang ikaw, kasama mo yung magulang mo. Kung sa mga may anak, kasama mo yung mga anak mo. Diba? Ang swerte natin may ganito tayong klaseng negosyo. Na pwede ka kumita ng malaki, nakadepende lang sa sipag mo. Diba? Kaya yun yung sinasabi ko sa'yo, lagi mong sipagan mag-training. Kasi lagi mo ito isipin mo Ito, common na naririnig ng lahat. Kung magkano yung income mo ngayon, yun lang kasi ang alam mo eh. Kumikita ka 50,000, 30,000. Alam mo bakit yan lang ang income mo? Kasi yun lang, hanggang dun lang ang alam mo. Sorry for the word Okay, may natututunan ba kayo? O masyado ako yung ano? Hindi to season. May bayad na to ay, alam pala si Coach Bal, palakpakan naman natin. Grabe Alam mo, sobrang mahal ko yung mga uplines nyo eh. Kaya talagang totoo natin. Actually, mga ano pa tayo dito? Mga hanggang 3 AM, okay na. Yes! Joke lang. Guys, kaya napaka-importante guys ang training. Lagi kang, yung baso mo,
yan. Kasi pag puno na yan, laging tapapon lang yan eh. Dapat lagi kang empty. Gets mo? Kasi pag lagi kang empty, papasok ng papasok lahat ng learnings. Lagi ka dapat uhaw. Diba? So, pag dumadami na yung kaalaman mo, believe me, lalaki na rin ang income mo. Gets mo? So, yung mga ibang nag-iisip siguro dito, kaya pala 20,000 lang ako. Kaya pala 10,000, yung pala alam ko. Gets mo? Guys, don't get me wrong. Sa negosyo natin, hindi mo kailangan maging matalino. Hindi mo kailangan maging matalinghaga. Ang kailangan mo lang gawin, maging masipag ka lang. Kasi lagi mong tatandaan to ha, laging talo ng masipag ang magaling at matalino. Kasi kahit gaano ka katalino, kahit gaano ka kagaling, kahit gaano ka ka-skillful, kahit gaano ka kagaling maglatag, kahit gaano ka kagaling maglatag ng multiple eggs, kung wala ka namang nilalatagan, walang pay-in. Gets mo? Pero kung masipag ka, kahit hindi ka magaling, believe me, gagaling at gagaling ka. Tama? Along the way na ginagawa mo yung negosyo, kahit di ka magaling, kahit di ka matalino, kahit bonak ka, alam mo yung bonak? Bobong anak. Sinauna yun. Di ba? Ako po, bonak din ako dati. Di ba? Guys, kahit hindi ka matalino, kahit hindi ka magaling, kahit slow ka, pero pag humahataw ka, guys, believe me, ang skills na-adapt yan. Ewan ko lang sa isang daan na nilatagan mo, hindi ka gumaling mag-present, grabe ka naman nun. Diba? Hanggang sa darating ang panahon, pagkabisado mo na dahil marami ka nakakausap, kahit natutulog ka, kahit naglalakad ka, kabisado mo na yung negosyo. Ang galing mo na magtansya ng kausap, kung positive o negative, kung kunwari magpe-paint, tas hindi naman pala. Diba? Diyan ka darating sa point, ang galing mo ng manghula, ang galing mo ng magtansya. Kasi kabisado na namin pag sinabi mo magpe-pay-in daw, kinabukasan, alam na namin kung magpe-pay-in talaga o hindi. Ramdam na namin yan, yung tipong pag may kausap na, magpe-pay-in ako. Pero wala namang tanong, kahit isa, pero magpe-pay-in daw. Ay, sorry. Diba? Mga ganun, parang pinagbibigyan ka lang, sige, para makauwi lang. Pero yung minsan may kausap, ang daming tanong. Diba, lahat na lang akala mo negative, pero magulat ka, kinabukasan ng pay-in 15 heads. Diba? Ibig sabihin, pag maraming tanong, curious yun, interesado talaga. Yung mga ganon, sample lang yun. Diba? So, along the way na hinahataw mo yung negosyo natin, maniwala ka sa akin, makakabisado po talaga. Diba? Kahit low and bang utak mo. Diba? Guys, eto revelation nakakayaman, pero sa inyo ko lang i-reveal. Alam nyo ba, nung high school ako, kaya guys, nung high school ako, ang section namin, section 30. Alam mo kung ano section ko? Kaya. Section 29! Oh! Boom! Diba? 29! Alam mo kung may honor naman ako. Second honor. First year high school. Alam mo ba't ako nag-second honor? Yung mga kaklase ko nag-aaral pa ng ABCD. Nag-aaral ka na magbasa ako kahit paano marunong na. Diba? Alam mo bakit advance ako sa kanila? Repeater ako ng grade 2 eh. Diba? May edge! Gets mo? Tawa kayo Kakainsunto itong mga downline mo uwi na kayo. Tampo na ako. Gets mo? So, bakit ko siya sinasabi? Hindi ako naiyang sabihin. Pero sa inyo ko lang talaga sinabi. Tsaka grupo ko lang ang nakakaalam. Hindi ako naiya. Dito mo makikita na hindi kailangan higher section. Hindi kailangan matalino para yumaman. Diba? Kailangan lang masipag. Diba? Ang negosyo natin, anong gagawin mo lang? Mangungopia ka lang. Diba? Pag dito magaling kang mangopya at mabilis kang mag-apply ng mga bagay na natutunan mo, mabilis kang yayaman. Diba? May nakita ka, ganito pala mag-invite si ganito, ito pala yung sistema na ganito, kopyahin mo kaagad, gawin mo kaagad. Pag effective, tuloy-tuloy mo, pag hindi effective, tanggal. Ganun na naman kasimple. Diba? Ganun lang po ang negosyo natin, napaka-basic. Alam mo ang mindset ko dati? Sa school, para magkaroon ka ng mataas na grado, anong gagawin? Mangopya!
susunod ka pa ng kilay para mag-review. Pag nakabisado mo, magkakaroon ka ng mataas na grado. Samantalang dito, ganun lang din. Kakabisaduhin mo lang din. Pag nakabisado mo, plus magaling ka pang pangopya, abay, mas mabilis kang yayaman. Gets mo? So sa negosyo natin, hindi pa talinuhan, hindi pa galingan, pasipagan po. Magsisipag ka na ba? Yes! Diba? Dapat lang. Bagong taon eh. Diba? 2024 na. Diba? Kailangan marunong po tayong mag-reassess ng sarili natin. Ano ba yung mga bagay na naging dahilan last year? Bakit hindi mo nakuha yung goal mo? Bakit walang na-check sa mga bucket list mo dyan sa mga goals? So, bakit wala? Bakit? Dapat alam mo yun sa sarili mo. Dapat iniwan mo na yun last year. Diba? Kasi lagi mo tatandaan kung ano yung buhay mo ngayon. Yun yung resulta ng trabaho mo last year. Diba? So, dapat matuto tayo mag-adjust sa sarili natin. Diba? Matuto tayong tanggapin sa sarili natin ano mga pagkakamali, pagkukulang natin. And then, diba? Adjust ka. Diba? Parang 4 pillars of success lang yan eh. Gets mo? Diba? Ano ba mga naging dahilan last year? Bakit hindi ka, walang na-unlock sa goals? Diba? Baka masyadong mahaba yung tulog. Diba? Puro Netflix, puro laro, basketball, puro chismisan sa kapitbahay. Diba? Puro pagpapasarap. Puro kain tulog. Yan! Sorry po. Diba? Alam mo naman yun sa sarili mo, hindi na para isa-isahin ko. Pero alam mo sa sarili mo kung ano yung mga nagiging dahilan. Kung bakit hindi mo nakukuha yung gusto mo talaga. Diba? And sa totoo lang, skill po yan ng isang leader. Skill po yan ng isang leader. Yung kaya tanggalin yung sarili sa mga bagay na nagpapakomportable sa kanya. Diba? Kasi po kami sa totoo lang sa bahay napakadaming comfort zone. Lahat ng kwarto may TV, yung office namin, meron pang yung malaking PowerPoint. Alam mo, yung rep namin, ang daming pagkain, ang mga anak ko, ang cute. Alam mo, grabe. Grabe yung asawa ko, diba? Alam mo yun, tapos may pera ka, hindi mo naman kailangan, alam mo yung kahit na hindi ka humataw ng isang buwan, tuloy-tuloy naman ang income, may savings naman, hindi ka naman yung, alam mo yung kailangan humataw para may pambayad sa ganito, para may pangkain sa ganito. Wala na kami sa ganong stage eh. Diba? And yun yung pinakamahirap. Yung pag meron ka na, paano ka yung mawawala sa comfort zone. Pero kami, nilalabanan namin yun. Diba? Kasi yung mindset namin ng bata pa namin para mag-relax, lalo na sa tinitira namin, sa Sun Valley. Diba? Sa aming yayamaning village. Diba? Lahat ng mga nandun, lahat nagre-relax. Diba? Pero doon yung makakita ang difference ng mindset. At ang difference ng mga ginagawa ng mga taong may pera sa walang pera. Alam mo bakit? Ang difference ng may pera sa walang pera, paano gamitin yung oras? Pansinin mo, yung mga tao sa squatter, umaga pa lang chismisa na, reklamo na sa buhay, ang dami nilang oras sa ibang bagay. Ang dami nagreklamo, pati gobyerno nadamay. Diba? Alam mo, sa village namin, hindi mo makita yung kapitbahay namin. As in, alam mo yung parang nakakulong lang sa mga bahay nila, aalis man, halos hindi po kami magkita-kita. 4 years na, magpa 5 years na kami dito, ngayong taon na, hindi ko kakakilala yung mukha ng kapitbahay namin, hindi ko makabisado. Bihira po kami magkita kasi kahit kami mismo, busy din. Diba? Busy kami, kumbaga yung oras namin, ginagamit namin sa mga bagay na alam namin na makakatulong para mas lalo kami yumaman. Yung ibang tao, bakit hindi yumayaman? Kasi yung oras nila, nilalagay nila sa mga bagay na hindi naman talaga magpapayaman sa kanila. Nagets mo? So ngayon, ikaw, last year, ba't hindi mo nakuha yung gusto mo? Baka mali yung paggamit mo ng oras mo. Try to adjust this year. Diba? Kailangan, everyday should be quality. Diba? Dapat everyday ang mindset mo maging productive. Meron ka bang nalatagan? Meron ka bang nakausap? May na-close deal ka ba? Meron ka bang downline na naturuan, na-motivate? May na-duplicate ka ba? Anything. Basta dapat everyday productive ka. Tama? Kasi pag everyday productive ka, hindi pa naman agad-agad yan magmamanifest ng resulta.
Pero believe me, as long as nagtatanim ka, imposibleng hindi mag-grow yan. Tama po ba? Mahirap naman yung may mag-grow na wala kang tinanim. Tama po ba? Diba? So, slow is fast yan sa simula. Mabagal sa simula. Pero kung alam mo naman sa sarili mo na yung pagtatanim mo sa simula may magandang kahantungan, bakit hindi pa natin ito todo? Tama po ba? Napakasarap kaya magpayaman. Diyos ko po. Diba? Yung hindi ka namumroblema ng bills mo, hindi ka namumroblema ng pangkain mo, hindi, yung pag nanghingi yung anak mo or parents mo or kapatid mo, diba? Yung nanay ko pag nanghingi ng pera sa akin, diretso na Gcash agad, wala nang anak, intro pa lang, okay Gcash. Ganun na. Diba? Sarap ng ganun. Alam mo sa totoo lang, darating ka sa point na yayaman ka na. Pag dumating ka sa point na sawang-sawa ka na sa buhay, mahirap. Pag nagsawa ka na, pag nasuka ka na dyan. Diba? Pero kailangan, kung gusto mong, syempre, kung gusto mong yumaman, diba? Lahat ba tayo gusto mong yumaman? Yes! Kung gusto mong yumaman talaga, gusto mong mabago yung buhay mo, syempre kailangan din natin tanggapin na may kailangan ka din baguhin sa sarili mo. Ikaw muna ang kailangan magbago bago may mabago sa buhay mo. Tama ba? Kasi wala namang tao na yumaman na sakto lang ang galaw eh. Na-relax lang eh. May nakita ka taong yumaman pero yung galaw last year, ganun pa rin ngayon. Wala namang ganun eh. Diba? Sabi nga eh, kung gusto mo may mabago sa buhay mo, kailangan may baguhin ka din sa mga bagay na ginagawa mo. Diba? Gusto mo magkaroon ng kakaibang resulta, kakaiba din dapat ang galaw mo. Diba? Kailangan may sipag. Kailangan consistent yun. Diba? And paano mo siya mako-consistent? Kailangan lagi kang nagsiset ng goal sa sarili mo. Huwag kang makokontento ng maaga. Diba? Kasi pag nakontento ka ng maaga, mapuputol talaga yung momentum mo. Diba? Kasi kami bakit siya nagtutuloy-tuloy kahit papano, kahit talagasan man. Diba? Along the way na 11 years consistent ako na top earner ng Uno, marami din nangyari ha. Nalagasan din, ang dami rin leader na nawala. Diba? Ang dami sobra. Kasi sa 87,000 na downline ko, ang dami nawala dyan. Diba? May mga lumipat ng ibang kumpanya, may mga nag-abroad na, alam mo yan, ang dami. Diba? Pero bakit hindi ko masyadong ramdam kahit maraming nawawala? Kasi naka-ready na ako eh. Na alam ko na may mawawala, nagbi-build na ako. Diba? Pag dumating yung panahon na nawala sila, may mga panibago ng umuusbong. Yun na yung mga bagong superstar. Gets mo? Kailangan na-anticipate mo agad. Na alam mo sa sarili mo na yung negosyo natin, people come and go. People come and go sa negosyo natin. Kailangan hindi ka tumitigal mag-build. Diba? Sabi ng iba, paano may mabibuild kung wala, paano magbibuild kung walang mabibuild? O mag-direct ka. Mag-invite ka. Diba? Especially sa mga marunong na dito, tsaka sa mga leaders na matatagal na, dapat every month di ka nawawala ng direct. Diba? Kami po, nung time na nagpapalaki kami ng network, di po kami nawawala ng direct sa loob ng isang buwan. Diba? Bakit napakadami namin linya? Diba? Madami kami direct eh. Diba? So, dapat practicein natin yan. Kasi alam mo, sa negosyo natin may fall down talaga eh. May times na hihina, may times na lalakas. Ganun naman talaga sa negosyo eh. Pero hindi mo mararanasan yung sobrang taas mo. Tapos, sobrang babagsak ka ng todo. Mahihirapan ka lang naman na sobrang babagsak ka ng todo pag hindi ka marunong sa basic eh. Diba? Kaya nga, anong sinasabi ko kanina, master the process. Kasi pag na-master mo ang process, mauulit mo ang resulta. Mahihirapan kang bumalik. Mahihirapan kang magka-resulta ulit pag hindi mo minaster ang process. Pag hindi mo minaster ang basic. So, anong kailangan gawin? Practicing mo to. Sa mga leader na nandito, hindi ka dapat nawawalan ng direct every month. Diba? Kung kaya minimum 3 every month, do it.
Bakit ka nahihirapan mag-duplicate, magturo ng mga ilalim mo? Hindi ka na marunong magturo ng basic eh. Diba? Sa pagduduplicate po ng mga downline, ano ang unang ituturo natin? Basic. Tuturo paano mag-present, paano magpa-multiple heads, paano mag-form, etc. etc. Alam mo na yung basic. Paano mo ituturo kung hindi mo na ginagawa? Kaya ka nahihirapan mag-duplicate ng mga downline. Kasi hindi mo maalam eh. So, dapat kabisado natin yun. Nakuha mo? Diba? So, kumbaga, normal naman na nangyayari sa mga leader minsan. Diba? Na nakakalimutan yun. Pero, tulungan mo yung sarili mo na ibalik. Kasi wala namang ibang tutulong sa'yo kundi sarili mo eh. Tama? Ako po nung dumating yung point na kinukwento ko na 2015 na sobrang lumagapak ang grupo ko, ano yung ginawa ko? Para bumalik. Ang ranking ko that time nung iniwan ako ng mga leader ko, nasa top 5 ako. Top 5. Sabi ng mga nawala, tingnan mo yan si Teret. Hindi na yan makakatungtong ng top 10. Yun ang chismis. Hindi na ako makatungtong ng top 10 kasi wala na sila. Siyempre, na-motivate ako, na-challenge ako. Alam mo yung ginawa ko? Para first quarter yon ng sales rally ng uno. Alam mo yung ginawa ko para ma-maintain to? Basic. Habang nagmo-multitask na tumutulong, nag-duplicate, nag-mentoring. Kaya dumating sa point dati, 2015, siguro yung ikot ko yung ikot ko sa pag-mentor ng mga downline ko, mga gabi, siguro mga 3-4 ang iniikutan ko. Punta ako ng Starbucks, pakita, mentoring, konting ganito, ganyan. Punta naman ako sa may mga nagbabanding ng inuman. Ay, grabe talagang pagod. Diba? Tapos si downline pa ko na tinuturuan ko, ganito kasi mag-invite, ganito kasi ganyan. Ah, grabe talaga. Literal na grind talaga. Hataw talaga ng matindi. Alam mo nung awarding, inaabangan nila, hindi na ako magta-top 10. Doon pa po ako nag-top 4. Diba? Pag may mga tao na nagsasabi sa'yo na hindi mo kaya, prove them wrong. Diba? Paano mo nga po prove? O mas sipagan mo pa. Yung sipag mo nakaraan, i-times 5 mo. Diba? Worth it naman eh. Worth it naman. Alam mo po sa totoo lang ha, ewan ko mamamotivate kayo dito, pero ako po ilang taon na po akong hindi nag-AA. Alam mo yung A? Alam ba nila yun? Advice? Ilang taon na po akong hindi nag-a-advise, ilang taon na po akong hindi nag-a-advise ng multiple accounts. Taon na po. Taon na. Pero yung income ko, pinakamahina, 700, 800. Lumoral pa ako yan. Ang tagal ko na pong hindi ko makausap. Di ba ang sarap? Yung wala kang ginagawa pero tuloy-tuloy yung income mo. Anong tawag doon? Time and financial freedom. Gusto mo ng ganong buhay? Yes. Sipagan mo ngayon pa lang. Huwag kang tatamad-tamad. Huwag kang maaga makukontento. Mag-invite ka, mag-direct ka. Taasan mo standard mo sa income. Nagets mo? Kasi hindi ka naman yayaman sa 50,000, 100,000 utang na loob. Paano ka yayaman dyan? Kulang pa sa bayarin yan. Wala ka pang masisave dyan. Gets mo? Mangarap po tayo ng mataas. Level up po tayo ng standard. Kasi swerte natin may ganitong negosyo eh. Hahatawin mo na lang yung iba nga sa labas eh. Hindi nga nila alam yung ganitong negosyo eh. Ang buhay nila, gising, pasok, uwi, nakakaawa. Kasi hindi open-minded sa negosyo. Ikaw andito ka na, nakita mo na yung opportunity, sisipagan mo na lang. Guys, always remember, hindi habang buhay bata ka. Hindi po habang buhay malakas ka. Diba? Yung lakas mo ngayon, after a few years, hindi na yan ang lakas mo. Diba? I-maximize mo hanggat kaya ng katawan mo. Tama? I-maximize mo. Kasi, hindi natin masabi. Diba? Hindi natin masabi. Alam mo kung bakit up until nagsisipag ako? Alam mo, ano yung isang bagay na kinakatakutan ko? Takot na takot po akong bumalik sa hirap. Takot na takot akong bumalik sa dati kong buhay. Ayoko na yung buhay na isang kahig, isang tuka. Ayoko na yung buhay na
mangungutang para may pangkain. Ayoko na yung buhay na nakikitira. Ayoko na yung buhay na nagrerenta. Ayoko na yung walang emergency fund. Ayoko na ng ganung buhay. Kaya hanggat maaari, bago mangyari sa akin yun, nire-ready ko na yung sarili ko. Mas sinisipagan ko palalo. Nakuha mo? Diba? Kailangan guys, sa lahat na nandito ang tinitingnan mo dapat hindi lang yung ngayon eh. Hindi lang yung pangkain mo araw-araw, pambayad ng bills mo, para mas magsipag ka ng todo, dapat nakatingin ka sa malayo. Nakatingin ka sa future. Nakatingin ka sa 3 to 5 years from now. Yun na dapat, doon ka dapat nakatingin para mas magsipag ka. Kasi like kami, kung titingnan lang namin yung ngayon lang, sakto lang din kami. Hindi naman kami naghihirap eh. Pero alam mo bakit kami mas nagsisipag? Alam mo bakit? Nakatingin kami sa mas malayo. Alam mo bakit? Ang pangarap namin, ang insurance namin, 3 years na lang bayad na. So kailangan bilisan namin. Ang insurance namin, kaming 6 napakalaki. Diba? Parang aabot kami ng almost 650,000 per year. Oh, imaginein mo yun. Ang goal namin, yung mga anak namin darating ang panahon, gusto namin regaluhan namin ng house and lot, yung mga ganun. Diba? Yung or lupa, diba? Or savings na pagsimula mo ng negosyo, 20 million pag start mo ng negosyo para hindi ka na masyadong maghirap. Diba? Doon kami nakatingin, kaya mas nagsisipag kami. Diba? Gusto namin yung darating ang panahon, yung tipong may resort ka sa front beach. Alam mo yung mga tipong gano'n, yung may rest house ka sa Tagaytay. Diba? Gusto mo ng ganong buhay? Diba? Gusto namin darating ang panahon, yung tipong pag tumanda na kami ni Nico, diba? Nagpa-farm na lang kami. Tapos, habang pag-trip namin, minsan magyayate kami. Alam mo yung gano'n na sarili namin yate or steamboat, yung mga ganong buhay. Diba? Doon kasi kami nakatingin, kaya hindi kami nakontento. Diba? Alam mo, para mas tumaas ang standard mo sa income, lagi kang dumikit sa mga tao na mas mataas sa'yo. Kasi pag minsan ikaw sa grupo mo, ikaw na yung grabe eh. Pero pag dumikit ka sa mga tao mas mataas sa'yo, promise, pulubi ka. Diba? Pulubi ka talaga. Ako, pag may mga nakakausap ako na mga mas mataas sa akin, pulubi pa talaga ako. Walang puman ako. Diba, alam na pa, nakasama namin sila boss, sila pre, itong mga taong to. Walang kaya. Diba, magsisipag ka talaga, mawawala yung relaxation mo. Diba, napakalaking factor po yung mga taong sinasamahan. Diba, kaya kailangan, kumbaga, widen up your community. Diba, yung mga taong mas sinasamahan mo, mas, kumbaga, i-explore mo. Diba, para at least mas lalong mag-level up yung mindset mo. Diba, mas lalo kang magtumaas ang standard sa income. Diba, kasi kami po, hindi ko ganun kami. Tuwing nare-relax kami, mukhang hindi na to okay Diba? Kasi sa totoo lang, sayang po ang oras eh. Diba, imaginein mo ngayon, ano nang date ngayon, February to na kaagad. Isang buwan na kaagad ang nakalipas ng 2024, o kamusta ka? May nagawa ba tayo? Lahat ng isang buwan? Ano bang ginawa mo? Puro tulog? Nagigets mo? Napakabilis po ng panahon. Pag hindi po tayo magmamadali, pag hindi tayo magtatanim, wala po talagang mangyayari. Kaya nga ako sinasabi ko sa mga leader ko, hatawin mo na kailangan first quarter pa lang ng 2024. Kasi kung imagine mo first quarter pa lang ng 2024, January, February, March, nagtanim ka na. Another 3 months, na-duplicate mo na yun, naturuan mo na, sumarunong na siya sa basic. Hanggang sa dumating yung panahon na matatapos ang 2024 ng December, na-build mo na kahit pa paano na leader. Na isasama mo na yan. Hindi kahit pa paano may progress na nag-grow. Kung magtatanim ka, ika-6 month pa, or end of the year pa, kailan pa mabibuild na leader yung kailan pa matuturuan? Hindi ang tagal din ang progress ng income mo. Diba? Ngayon pa lang dapat first quarter nagtatanim ka na ng direct. Diba? Alam mo yun ang goal mo, yung 4 lines, i-goal mo yun. Kung 1 line, 2 lines ka pa lang ngayon, direct ka ng direct hanggang sa mabuo yung 4 lines. Tama? Kasi doon ka yayaman eh. Diba? Alam mo, totoo lang, pag dumating ka sa point na ang mindset mo gusto mo ng yumaman, maniwala ka sa akin, dyan ka na magsisimulang mag-isip. Ano na yung mga steps na gagawin mo? Paano ko ba mahihit yung
yung 4 lines na to. Diyan ka na mag-iisip, paano ba yung gagawin mong duplication? Ano ba yung promo na gagawin? Ano bang topic sa alam mo yan, kumbaga, diyan ka na mag-iisip talaga. Diba? So, kaya kailangan, lagi po tayong naka-mindset na pagpalaki talaga ng income. Kasi sayang ang opportunity na meron po tayo eh. Diba? And syempre, sabi ko nga, hindi habang buhay malakas ka. Diba? Napakabilis ng panahon pag hindi tayo nagtatanim, pag hindi natin na hindi tayo nagiging productive everyday, magugulat ka po, matatapos na naman ang taon, wala na naman nangyari. Diba? Wala na naman nangyayari. Diba? December na naman, pahirap ka na naman. Naiinggit ka na naman dun sa makakapalang Sodexo. Naiinggit ka na naman dun sa malaki ang cheque. Tama. Diba? Sino mo sayang pala, sana hinataw ko, sana pala may paghanda kami ganito, ganyan. Gets mo? O kaya pala magtanim ka na para darating ang panahon, diba? May makapal ka rin na Sodexo. Diba? Pag mga ambagan ng mga leader sa Christmas party, may pang-ambag ka. Ambag ka ng lechon sa pamilya mo, diba? Kung dati biko lang ang dala mo, dala ka ng 3 lechon, mga ganon. Gets mo? Kaya naman eh. Diba? Nagkakatalo lang po sa trabaho. Diba? Mahirap yung darating ang panahon mapagsisisihan mo. Na sayang, sana pala nung bata ako, sayang pala nung malakas ako, sana pala hinataw ko na. Tama. Diba? Ngayon pa lang, gawin mo na yun. Lagi mo tatandaan ng pagsisisi, laging nasa huli. Wala naman sa unahan eh. Tama po ba? Diba? Ang swerte natin yung ganitong klaseng negosyo. Sabi ko nga, sa era namin, kung nagawa namin ng 10 years time, nagkabahay, nakuha yung mga goals namin, ngayon na hybrid na tayo, kayang makuha yung 5 years lang eh. Diba? Kung aaralin mo ang online tsaka offline. Diba? Again, kagaya ng sinabi ko kanina, lahat ng paraan kung paano mag-iimbat sa aralin mo. Huwag kang naka-mindset sa online lang, huwag kang naka-mindset sa offline lang. Kung kaya mo naman ang online, offline, bakit hindi? Tama. Ulitin ko, namamalengke ka, nagagasolina ka, diba, nag-grocery ka, diba, lahat. Yung mga nagbibenta ng tahok dyan, lahat, invitein mo kahit sino, huwag ka maarte. Diba? Kahit sino pwede. Diba? Kasi napakaganda ng opportunity po natin para hindi i-offer. Diba? Ako po sa totoo lang yung mga leader ko nga eh. Yung mga leader ko, hindi naman po lahat yan, mga professional. Hindi naman po eh. Kumbaga ngayon na lang nagkaroon eh. Pero yung karamihan ng mga leader ko dati, mga low-end lang din yan. Mukha na lang high-end ngayon kasi mukha nang kumikita eh. Diba? Diba dyan katulong, construction worker. Hindi, pag tinignan mo na lang ngayon, parang hindi ka na maniwala. Diba? Sa una talaga, parang hindi ka maniniwala. Pero maniwala ka sa akin, pag dumating yung panahon na kumita ka na, darating ang panahon, parang hindi na rin sila makapaniwala. Diba? Dapat yun ang goal mo. Diba? Nasa utak mo lang yung salitang imposible. Tama. Diba? Kaya huwag mo lilimitahan ang kakayanan mo. Dapat lagi mo sinasabi sa sarili mo, kaya mo. Sabi mo nga sa sarili mo, kaya mo. Sige nga. Kaya mo. Yes. Diba? Kasi pag sinabi mo sa sarili mo na kaya mo, promise, kaya mo talaga. Diba? Ayaw mo ba yung darating ng guys, imagine mo ah. Ang sarap sa feeling, imagine mo, way back 2019, binili ko yung bahay ko 14 million. Alam mo, pina-appraise namin yung bahay ko ngayon, doble na po ng 14 million. Guys, imagine mo, pag binenta ko yung bahay ko ngayon, meron na akong cold cash na 28 million. Yung kapitbahay namin, noong nakaraan, binibili yung property niya, 24 million. Yung harap ng bahay namin, binibenta 60 million. So imagine mo, ako yung may pinakamalaking lupa doon sa area namin. Magkano ko pwede ibenta yung bahay ko, if ever man. Guys, imagine mo, nagigets mo? Diba? Kumbaga, bakit ko siya sinasabi? Kasi ang sarap sa feeling na maka-acquire ng mga properties. Diba? Ayaw mo ba? Hindi mo ba pangarap yung darating ang panahon, magkaroon ka ng sarili mong bahay at lupa, magkaroon ka ng mga cash na sasakyan, makapag-travel international ka. Diba? Dapat ang mindset mo, kung ano yung nagagawa ng mga uplines, dapat gawin mo din yung sa sarili mong grupo. Diba? Dapat ganun, kumbaga nililevel up
natin yung mga bagay na kaya natin gawin. Diba? Kasi alam mo ako kung anong mindset ko. Kung anong ginagawa ng uno, kinukumpya lang din naman natin. Diba? So, kaya ang Persians, kumbaga, kahit na paano tuloy-tuloy. So, yung mga leader ko, ganun din ang mindset ko sa kanila. O kung ano nagagawa ng uno, ano nagagawa ng Persians, ang pagawa mo din. Pa-incentive ka ng sarili mo, pa-promo ka ng sarili mo, training ka ng sarili mo, etc. lahat. Kasi kung ano yung nagagawa ng tok-tok, pag nagagawa mo na din, dyan ka na magsisimulang kumita ng malaki. Diba? Palaki ka ng, wala namang yumaman siguro dito na ano, diba? Na walang malaking grupo. Lahat ng yumaman dito may malaking grupo. Lahat na nag-international top earner, may grupo yan, may leader yan. Diba? So, dapat sa lahat na nandito, yun po yung target natin, yun yung goal natin. Kasi wala naman yumaman dito na yung downline yan, this is you and you and you and you and you and you eh. Diba? Wala pong ganun. Lahat ng yumaman dito, lahat po. Lahat po yan, ano, may malaking grupo. So, dapat yun ang target mo. Diba? Sa Diamonds, dapat ang mindset mo, ako ito po ang naging mindset ko ah. Nung may upline ako, ang mindset ko, pag sinabing grupo ko, pag sinabing tere, ako yung may pinakamalaking grupo sa grupo namin. Yes. Diba? Weak side ako dati, times many ako, hanggang sa naging strong side ako. Hanggang sa nung sobrang lumaki na yung income ko, nalakihan ko na income ng upline ko, nalungo na nag-quit. Diba? So hanggang sa dumating ako sa point na, syempre yung wala na akong upline, kadirect na ako sa UNO, sa BOD, ang mindset ko, dapat ang grupo ko, isa sa maging dahilan kung bakit malaki ang UNO. Diba? So, ganun lang, dapat lahat na nandito, dapat ganun ang mindset mo. Isa ka sa nagiging dahilan bakit lumalaki, isa ka sa nagiging pride ng grupo. Diba? Huwag yung ikaw yung nagiging dahilan kung bakit laging masakit ang ulo ng mga upline. Yung lagi kang isipin, yung kailangan lagi kang i-remind, yung kailangan kinukulit ka pa, magbayad ka na. Diba? Magkano singil dito? 150? Baka hindi ka pa nagbayad. Magbayad. Gets mo? Diba? Huwag tayo yung maging dahilan kung bakit maging mas, kumbaga, maging pabigat na lagi ka pang isipin. Diba? Kasi mahirap pag ganun eh. Diba? Dapat ang mindset mo, isa ka sa nagpapagaan. Isa ka sa magiging dahilan kung bakit mas lalong lalaki yung grupo. Diba? Kasi kung pag ikaw nasanay ka na ganun ka, yun din naman papasa mo sa ilalim mo eh. Diba? Pag ikaw lagi kang pabigat, nakakita ng mga downline mo, yung pabigat din sila, gagayahin ka. Tama? Pero pag nakikita nila na magaan ka, sumusunod ka sa sistema, nakikinig ka sa mga uplines, di ba? Gagayahin ka rin ng ilalim, magiging magaan ang grupo mo. Tama? Kasi alam mo ba, biblical po to ah, pag ikaw, hindi ka sumusunod sa authority, para ka rin hindi sumunod kay Lord. Ang mga leaders ng Diamonds, BOD ng UNO, lahat po yan, tinalaga talaga yan dyan. Si Lord ang nagtalaga dyan. Gets mo, sa posisyon na yan. Pag hindi ka sumunod sa authority, para ka na rin hindi sumunod kay Lord. So, nagkakasala ka. Nakuha mo? Kasi hindi naman yan nilagay dyan without a purpose eh. May purpose talaga yan. Diba? So, para kumita ka ng malaki sa negosyo natin, bukod sa masipag ka, kailangan masunurin ka. Kailangan mabait ka. Kasi mauuna po muna mauuna po yung yung pagbabago ng ugali bago ka kumita ng malaki. Siguro kung bakit hindi ka pa totally kumikita ng malaki, kasi may kailangan ka pang baguhin sa sarili mo. Tama po ba? Kaya kailangan mabait ka lang. Always be grateful kasi yung mga tao na mareklamo, yung mga tao na maraming issue, yung mga tao na yung maliit lang pinapalaki, yung mga tao mabibigat ang buhay. Yun yung mga tao na parang hirap na hirap ang biyaya. Life is too short. Tama. Diba? Huwag natin ubusin yung sarili natin sa kakareklamo, kakapalisin ng ibang tao pag may hindi ka na-hit na goal, sisi sa upline, sisi sa downline, sisi yung sarili mo. Life is too short. Diba? Mag-focus ka dun sa mga bagay na ano ba yung mas kaya mo pang gawin, anong kailangan i-improve mo sa sarili mo. Diba? Focus ka na ma-develop mo yung sarili mo, i-conquer mo yung fear mo. Diba? Kasi pag lagi lang nakatingin sa past, wala mangyayari. So, dapat mabilis kang mag-move forward. Mabilis kang mag-move on. Diba? Kasi kagaya ng sinabi ko kanina, no? Lahat ng bagay na pinagdadaanan natin, part talaga yan.
Para mas mag-mature ka, para mas mag-grow ka as a person. Para darating ang panahon, pag may pinagdadaanan ka, sisi mo na lang lahat ng bagay. Diba? Kaya ako po, yung naranasan ko na lowest part ng network ko noong 2015, hindi ko siya pinagsisiyan. I consider it as a blessing. Kasi doon ako mas lalong gumaling mag-network eh. Doon ako mas lalong naging matalino. Doon ako mas lalong naging wiser. Diba? So, sa lahat ng nandito na may pinagdadaanan, part talaga yan. Kasi isipin mo kung hindi ka na-reject. Anong sasabihin mo sa downline mo na na-reject din? May downline ka na wala ng pamasahe, pagkain, pambayad ng bahay. Pag naranasan ng downline mo, ano sasabihin mo? Paano mo sila i-motivate? Nakuha mo? So, part talaga siya. Para darating ang panahon na pag alam daw na lumalaki ang network mo, may kukwento ka, may i-motivate ka. Tama po ba? Diba? Kaya dapat ganun tayo mag-isip. Diba? Always be grateful and alam mo yon, huwag magbabago yung ugali. Diba? Lagi ka lang dapat mabait, masunurin ka lang lagi, nakikinig ka lang, submissive ka lang. Diba? Kahit kumita na ng malaki, kahit ano man ang narating mo, dapat always stay humble. Dapat reachable ka pa din, coachable ka pa din. Diba? Kasi minsan may mga tao na pag kumita ng malaki, hirap nang abutin ng downline. Diba? Masyado nang mainitin ang ulo, ayaw na ng mga problema. Tama? So, kailangan ganon. The more na kahit, alam mo, mabilis umakyat sa tuktok. Mabilis kumita ng malaki, mabilis mag-top earner. Alam mo kung anong pinakamahirap? Mag-sustain. Tatagal ka lang sa tuktok pag hindi ka nagbago ng ugali. Tama? So, dapat huwag magbabago ugali. Ang mahirap kasi sa atin, hindi pa nga nagbabago yung resulta, nagbago na yung ugali. Nauna na yung ugali. Kaya hindi nagmamanifest sa resulta eh. Diba? Sabi ko nga sa'yo, pababaitin ka talaga dito eh. Tama? So always stay humble, always be coachable. And lastly, tip ko sa inyo, i-center si God sa network, sa grupo nyo. Kasi naniniwala ako, pag naka-center si Lord sa relationship ng grupo nyo, maiiwasan ang mga anomalya dyan. Siyempre, hindi maiwasan, may mga times na natetempt tayo, may mga hindi magandang nangyayari. Pero pag may conviction yan, pag kilala si Lord, maiiwasan yung mga negative na mangyayari. Although hindi maiwasan, may mangyayari pa din. Pero yung paggawa ng hindi maganda, maiiwasan po yun. 'Di ba? So, alam mo yung pagiging honest sa mga downline, yung gano'n. Kasi may conviction na eh. Kumbaga, iba talaga pag yung grupo kilala si Lord. Kaya kami, sa grupo namin, talagang may mga Bible study din kami. Talagang ini-introduce talaga namin sa kanila si Lord para maiwasan yung mga anomalya. 'Di ba? And yun nga, kailangan lang talaga yung puso natin sa network natin, sa mga downlines natin, kailangan nandun. 'Di ba? Iwasan po natin na manloko ng tao, iwasan po natin na lamangan sila. 'Di ba? Kasi sabi nga eh, pag ikaw nilamangan mo yung kapwa mo, kahit hindi nila alam, huwag kang mag-alala, si Lord ang maniningil sa iyo. 'Di ba? Pero pag ikaw sobra-sobra yung bigay mo, huwag kang mag-alala. Si Lord din ang magbibigay sa iyo ng sobra-sobra. Diba? So, huwag mong pagsisihan yung pagiging yung mabuting puso. 'Di ba? Kasi sa network po natin, sa negosyo natin, yung mga kikita ng malaki dito, yung mga tao na lalaki ang grupo, yung mga tao na dadami ang leader, yun po yung mga tao na mayroong ganito, malaking puso. 'Di ba? Pag once na lagi kang nakatingin, natulungan yung mga downline mo, kahit maglalabas ka na ng pera, kahit napasaway yan, kahit ano man ang, alam mo yan, dami ng issue yan, pero andun pa rin yung malaking pusong para tulungan sila. Si Lord na bahala mag-bless sa'yo. Pero pag ikaw, lagi ka nakatingin dito lagi sa pera, hindi ka yayaman. Dapat laging dito. Kasi lalalim ang network mo, makakapag-build ka ng malaking grupo, maraming leader, pag may puso ka. Diba? Kaya napakaswerte nyo. Ako nakikita ko yan sa mga grand coaches nyo. Kila Val, kala MC, sa mga leader dito, nakikita ko yan.
Kayo are very lucky, nasa tamang grupo kayo, nasa tamang mga uplines kayo, kaya be grateful sa grupo nyo kasi napakalupit ng grupo nyo, lalo na sa mga events sa lupa ko dyan. Diba? So this year, try to assess yourself, bagong taon na, kailangan ng goal mo magkaroon ng bagong resulta. Hataw tayo lahat, and sa mga leaders dun sa likod, alam mo na ang goal, international top earner. Ayun, tingnan mo, maraming salamat. Picture? Pwede. Ano ba yun? Pakita natin. Pwede. Sige. Buksan mo nga ito ulit. Ayan. So, Sabi ito Singapore to. Bebenta kay Bostoyo yan Galing ayan. So, ito ang mga PowerPoint na mga resulta natin, no? So, ipakita lang natin kasi mas nag-enjoy ako dun sa sulat eh. But anyway, para makita nyo, especially sa mga hindi pa ako kilala dito, baka sabihin nyo yung mga resulta na sinasabi ko kanina dito, kwento lang. Ito po yung patotoo. Patotoo talaga yun. No? Marami ba kayo natutunan, guys? Yes! Diba? Nakataw ka na ba? Yes! Magdedere ka na ba? Yes! Sa mga nasa likod, maging international top earner ka na ba? Yes! Abangan ko kayo ha. Sabi ko yan ha. Ayan. So, ito po ang aking ito po yung before and after ko. Yan po yung mga naging sasakyan namin sa negosyo. So, sa negosyo na to, ang naging sasakyan na namin, I think 10 or 12 cars na po. So, hindi na kabilang. Ito yung mga cheque namin. Cheque ko nung, may 2 million, 3 million. Yan, ito po yung bahay ko sa taas. Yan po yun. Tapos, ito po nag-i-event kami dati. Yan, sa Skydome po yan. Nasa 2,000 attendees, ganyan. Tapos, ito po nitong new normal na. Yung mga nasa taas. Tapos, ito naman po yung mga travels, mga may resulta sa grupo namin. Tapos, ito po nag-i-encash ako ng mga milyon-milyon na cheque. Diba? Ito yung na-awardan po kami ng Hall of Fame. Yan. Tapos, travels ang dami na. Siguro mga ilang country na ba ako? I think 15 countries na. Diba? So, yun lang yung masarap kasi hindi lang din ako nakakapag-travel sa international. Ilang beses na kami nakapag-international na mga downlines ko, Hong Kong, Macau, Singapore. Ngayong June, baka mag-Thailand kami. December, baka mag-Korea. Grabe. Ang masarap sa feeling kasi yung mga, hindi lang ikaw yung nakakaranas, pati yung mga downline mo sa ilalim, nararanasan din nila yung good life, di ba? Like, ngayong Tuesday, mag-yacht party kami. So, imagine mo, ilan ba kami? Nasa 127 kami. Ang yacht na kinuha namin, isang big yacht, yung pang 50 packs, tapos 3 regular. So, 4 na yate. Nagpapadagdag pa nga sila ng isa pang yacht, sabi ko, masyado nang late, okay na yung 4 na yacht. Diba? So, grabe, imagine mo kung darating ang panahon, ganun, ikaw na rin ang gumagawa nun sa sarili mong grupo. Diba? Kaya sa mga leaders na nandito, step up. Sabihin mo sa sarili mo, step up. Step up. Kaya nyo yan. Okay? So, yun lang. God bless po. Medyo palabas. Upline, Tere! Gabi ba? Gabi ba? Picture po tayo before umalis si upline to.